Hi guys! Good morning. Ngayon guys, may pusa. Nasa likod ako ng kusina guys at magkakape ako. Tapos ko na mag-grind. Ayan. Ang dami-dami nating mga balita guys. No? So, kunin lang ako. Ito yung maliit kong kusina. So, ito na yung kape, ground coffee. Ito pala yung ginagamit ko guys. So, ayan. So, dami nating balita guys. Si Pangulong Duterte. Hindi nga pala ako nakasama dun sa rally guys. Kasi, na bunggo yung finger ng hingliliit ng paa ko. Tapos namaga. Nagdugo kasi. Nabunggo sa upuan. Sa paa ng upuan. Nagdugo. Namaga. Hindi ako nakalakad ng maayos. Kaya hindi ako nakapunta sa Maisog Rally. Pero ngayon guys, yun nga. Pero yung pinaka-highlight doon sa pag-usapan lang natin yung pinaka-highlight doon sa Maisog Rally. Yung na talaga, nag-warning na talaga si Tatay Digong. Tsaka ang daming tao doon guys. Grabe. Sobrang dami. Nakita ko sa mga video, tsaka sa mga vlog. At ang pinaka-highlight doon na gusto ko ay yung kay Baste na huwag tayong sumali sa giyera ng ng China tsaka Amerika. Yun naman talaga yun guys eh. Parang proxy war lang tayo. Ginawa lang tayong parang Ukraine, ganyan. O tingnan naman natin yung Ukraine ngayon guys, 'di ba? Wala na. Kawawa talaga yung mga tao pag nagyera guys. Kaya wag tayong ako hindi talaga ako sang-ayon diyan. Huwag tayong tatapang-tapangan. Kahit na mag-side sa atin yung Amerika, hindi pa rin maganda. Wala pa rin panalo dyan. Kasi pag once na binombahan tayo, nako, may mga casualty na dyan, may maghihirap tayo, maghihirap ang ekonomiya natin, lahat. 'Di ba? Kahit mag-side pa na, kaya wala talagang mananalo sa giyera. Kaya wag tayong papayag na matuloy ang giyera na yan guys. Kaya tama doon si Mayor Baste na wag talaga tayong sumali. Ayan. Tsaka ang daming pangyayari guys. Ang masasabi ko lang ngayon sa ating masasabi ko lang is kasi bumoto ako kay BBM tsaka kay Sara kasi ina-expect ko yung papatuloy sana yung kay Pangulong Duterte, 'di ba? Hindi naman. Ngayon hindi na yung wala na talaga akong nakikitang tinutuloy ng administrasyon na to, yung mga magagandang nangyari nung nakaraang administrasyon, 'di ba? So, dapat sana mag-concentrate na lang sana sa sa wag na muna diyan sa mga foreign concentrate muna dito sa local kasi ang daming problema dito dapat harapin, no? Dapat harapin muna yung mga problema dito sa local kasi nakikita ko mga tao hirap na yung bigas nga, 'di ba? 60 to 100 na yung bigas, 'di ba? Ito nga, dati, pag bumibili ako nito, tagi-isang tagi-isang bag, tagi-isang ganun. Ganyan, pero ngayon, ako po, ganyan na lang binibili ko. Tapos, isang beses na lang ako nagkakape. Mahal na eh. Diba? So, yun guys. Pasensya na, hindi ako nakasama dun sa rally. Kasi, yun nga, itong kalingkingan ko na maga. Ayan o. Ayan o. Ayan. Diba? Pero,
Ngayon guys, so habang nag nag-ano ako guys, pupur ko lang tong kasi malalamig tong tubig ko eh. So ganyan ako nagkakape guys. Tinidrip ko lang. Meron naman akong coffee maker pero mas gusto ko ganito. Mas masarap siya. Ayan guys. Yan nga, sabi ni Baste, meron ng cronies kasi nga, yun 'di ba, yung inano niya yung yung cronies, meaning ng cronies. Yung mga kaibigan ng binibigyan ng mga tawag dito, binibigyan ng pangapabor. Yung for example dito, yung isa diyan, yung mayaman diyan sa Tagum, 'di ba? Yung ibang malaking lupa, balita ko may malaking lupa daw na ibinigay. Yun, tapos may pabor nga binibigay yung kasulukuyang administrasyon doon sa isang tao na yun. Kilala niyo naman yun guys, may asawang artista yun eh. Yan. So hindi na talaga maganda, bumalik na yung mga cronies ngayon, di ba? Dati tapos ngayon guys, parang history repeat itself eh. Hindi naman ako nabuhay. Maliit pa kasi ako nung panahon ng martial law guys, yung panahon ng dating Pangulong Marcos. Lang ako noon. 1980 kasi ako pinanganak, kaya hindi ko na masyadong maalala ng mga nangyari. Pero Marcos loyalist yung tatay ko. Yun. Pero ang alam ko noon, hindi talaga maganda yung doon, yung panahon na yun. No? Tapos parang ganun ang nangyayari ngayon. Diba? Oh. Ayan. Parang nangyayari ulit yung nangyari nung sa panahon ng tatay ni BBM. Ayan. So, ito na yung kape ko guys. So, ang mga balita nga dito ngayon is baka daw lalaki kasi 'di ba yung Tagum yung rally nung Sunday, parang daming balakid na para hindi matuloy yung rally, kaya tuloy. Kung ginaganyan ng administrasyon ngayon yung sinisikil yung karapatang makapagpahayag, nako, ang result niyan guys, lalong mas dadami yung magpoprotesta. Dapat kasi ang rally na yun mapayapa naman, dapat kasi pinapakinggan, no? Dapat pakinggan, dapat laging open yung isang leader sa mga ganyan. Pinapakinggan niya kasi mga tao yan eh. Isang section yan ng mga tao, o isang sektor yan ng mga tao. Kaya dapat pinapakinggan mo. Kung isang mabuting leader ka or isang matalinong leader ka, pinapakinggan mo yung talaga. Hindi yung binibingihan ka tapos hindi lang nagbibingi-bingihan, pinipigilan mo pa yung tawag dito, yung karapatan ng pagpapahayag, di ba? Kaya ngayon guys, sa ginawa nila na yan doon sa Maisog Rally, biro mo, sinuspindi mo nang walang dahilan yung governor dahil siguro kasi sinuspindi mo, gumawa ka ng ganun kasi meron kang takot na mangyari. Dapat hindi takot eh. Dapat
pakinggan mo yung rally. Kasi pwede mo namang kausapin yan eh. O bakit ganito, bakit ganyan, bakit kayo nagra-rally, di ba? Oh. Kasi sabihin na natin nagte-take ng ano si president. Pwede naman yan tigilan yan eh, di ba? Hindi naman kasi impeachable yan eh. Ikaw adik ka tapos naging presidente ka. Hindi naman kasi impeachable yan, di ba? Nakarinig ko sa mga vlog pero pwede kang matanggal kasi hindi nga mabuti yan, masama yan. So pwede mong kausapin yung mga yun yung nakikita ko. Mas maganda kasi hindi na tayo umabot dun sa guys, yung people power, mas maganda kasi yun pag hindi na tayo umabot dun eh. Mas pinakamadaling gawin yan is change ways na lang talaga si Pangulong BBM. Wag yung ganito. Tapos yung termino, wag na po siyang magdagdag. At pag ginawa niya yan na pinilit niya yan, hindi talaga siya abot ng 6 years. Diba? Dadami talaga. Tsaka nakikita ko mga tao, sa mga friends ko around, surrounding lang sa akin guys mga friends ko sa Manila, sa Cebu, sa Visayas, dito sa Mindanao, nagrereklamo na talaga. At konting-konti na lang yan guys, yung pasensya na binibigay sa'yo ng mga Pilipino, konting-konti na lang. Hindi may isang, siguro inaantay na lang yung isang trigger na lang na ganyan. At putok yan. Nakikita ko na sa daming tao na pumunta dun sa rally. Grabe na yun Sa daming ibang ginawang kabulastugan. Tapos yung corruption talamak. So ganyan guys. Tapos yung mga tao hirap. Maswerte nga itong administrasyon na to, yung mga Pilipino matiisin nagtitiis lang mas mapasensya. Pero pag hindi na talaga kaya, ayan isang trigger na lang talaga ang hinihintay ko. Sa tingin ko lang to guys, hindi naman ko sinasabing totoo to, pero sa tingin ko hindi naman parang isang punch na lang to guys. Putok na to. Tsaka malapit na. Ganyan, sa tingin ko lang. Kaya ang masasabi ko lang sa ating Pangulong BBM, sana po makinig po kayo. Hindi po kayo pag pinapakinggan niyo yung boses ng mamamayang Pilipino. Yan po. Yan lang po ang masasabi ko. Tsaka sa effort nila dating Pangulong Duterte, mga kasamahan, mga vloggers, ayan, hindi naman ito nag-e-effort kung walang patutunguhan, di ba? So yan. So it's either makinig po ang administrasyon na to para matapos nila ang 6 years, or kung hindi makinig, yan lang po. Dalawa lang po ang mangyayari dyan. Di ba? Yan guys. Okay guys, yan lang ang aking vlog ngayon. Thank you very much for watching my vlog. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po sa aking vlog dito sa ArcJ Vlog. Thank you po. Magandang umaga.